Umani ng papuri mula sa Filipino community sa Japan ng serye ng aktibidad ng Kingdom of Jesus Christ, tampok ang matagumpay na 2025 summer camp at special Thanksgiving presentation. Si Ivy Estilo magbabalita mula sa Kinagawa. Mula sa cultural dances hanggang sa awiting pagpuri na buhay ang diwa ng pagkakaisa sa 2025 Summer Cup ng KOJC sa Japan na dinaluhan ng mga kabayan at kaibigan mula sa iba't ibang lugar. Ibinao sa Kanagawa ang 2025 KOJC Summer Camp na nilahukan ng Kingdom Light Congregations mula sa Tokyo, Saitama, Ibaraki, Nagoya, Gunma, Osaka, Kyoto, Fukuoka at maging mula sa South Korea. Tampok ang cultural dances mula sa Pilipinas, Japan at Korea. Gayon din ang mga awiting papuri bilang pasasalamat sa Ama. Espesyal ngayong taon ng summer camp dahil sa unang pagkakataon na nakasama rito ang Filipino community o Philcom sa Japan. Nagpapasalamat din sila kay Pastor dahil kahit first time silang sumali sa 10th summer camp sa gathering ng KOJC, madali sila nakablend dahil sa before pa, napakinggan na nila si Pastor doon sa Sage at nagbago yung pananaw nila. Ayon kay Brother Linito Habalya, ang KOJC Administrator sa Japan, marami ang naliwanagan sa tunay na storya ng buhay ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa 16th-day KOJC Siege. Marami ring Pinoy sa Japan ang humanga sa vision ni Pastor Kibuloy para sa Pilipinas noong 2025 election campaign, kung saan sila mismo ay tumulong mangampanya. Kaya tuwing may pagtitipon ng KOJC, patuloy silang dumadalo. Kahit anong kultura pa, kung saan ka pagaling, Bisaya ka man, Tagalog ka man, o Japanese ka man, o Korean ka man. Kaya yung team natin, nag-represent din yun sa lahat ng mga presentation na ginawa ng summer camp. Kaya merong culture dance ng Korea, ng Japan, at ng Pilipinas. So pinagbuklod. Bukod sa summer camp, nagsagawa rin ng special Thanksgiving and worship presentation ng KOJC Japan bilang pasasalamat sa patuloy na gabay ng Ama sa kanilang paglilingkod sa Land of the Rising Sun. Dumalo rin dito ang Filipino community at nakiisa sa pag-awit at pagsamba. Kasama sa kanilang idinalangin ang kalakasan ni Pastor Kibuloy sa gitna ng mga hamon ng kasalukuyang panahon. Narito ang mensahe ng pasasalamat sa butihing pastor. At ako'y nagpapasalamat lalong-lalo na sa pagbibigay ng pagkakataon na maging kabahagi kami ng iyong pagbibigay ng kaliwanagan. At ito ay nagpapatunay lamang na dapat mong ipagpatuloy ang iyong gawain at ito ay dapat halintunaran ng bawat Pilipino o buong sambayan ng Pilipino. At sana po, tatag lang, Pastor, sana ito na yung end of your month na makalabas ka na. Bless the Father po. Itong experience na ito, treasure namin to, forever na hindi namin makakalimutan. Sana imbitahin ulit kami at magiging KOJC na rin kami ba? Tuloy-tuloy. Yung steadiness. Tuloy-tuloy yung nakaschedule na summer camp. Tuloy-tuloy yung intrams. Ang ganda-ganda talaga kasi hindi natitinag. And that to me is truly admirable. Excited na excited po sila, Pastor. Ang Filipino community, lalong-lalo na yung sa RDPU. Talagang inaantay ka nila, Pastor. Gustong-gusto nila na makabalik na po kayo dito, Pastor, para sa TICT.
At hopefully, Pastor, pag ipagkakaloob ng Ama, dito na tayo sa Tokyo, Pastor, mag-KICT. Yung sinabi niyo po, Pastor, na lakihan yung venue, sigurado mapupuno yun, Pastor. Kasi sa dami na po ng mga followers po ninyo na mula sa Filipino community. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Patuloy ang tagumpay ng 2025 Summer Camp dito sa Japan na sa ilalim ng mensahe ng kaharian na kayang magbuklod iba't ibang kultura para sa layunin ng pagkakaisa. Mula dito sa Tokyo, Japan, ako si Ivy Astilio, ang inyong Global Citizen Correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal.